It is well with my soul. Very special sa akin yan. Dahil alam niyo ba kung sino sumulat niyan? Spafford. Ang pangalan niya is Spafford. Anong first name? Horatio. Horatio Spafford. Ang complete name niya, alam niyo kano? Attorney Horatio Spafford. At alam niyo ba paano nasulat yan? Yung anong yan? Hymn na yan. Yung kanyang mag-ina, from America, if I'm not mistaken, from America, pupunta ng England. Babakasyon for whatever reason. At nung panahon nun, steamship, hindi pa yan aeroplano, wala pa nun. That was late 19th century, early 20th. Hindi ko maalala yung exact date. Sa travel nung barko, hindi ko maalala kung sa Atlantic o sa Pacific Ocean, lumubog yung barko. Lumubog yung barko, telegram, wala pa kasing text noon, wala pa messenger. O nag-telegram yung kanyang asawa, ang sabi ng kanyang asawa, saved. Mahal kasi noon yung per naalala ko telegram noon per letter, per word yun eh. Papadala ka na, Rudy, uwi ka. Rudy, uwi ka. Madali. Ganun noon, per word. Ang sabi niya, asawa niya, ni Spafford, save alone. Bakit? Ibig sabihin, 4 na anak niyang lalaki na matay lahat. Kapatid, kaya mo yon? At alam niyo kung saan niya sinulat yon? Yung hymn na yan? At the very spot kung saan lumubog yung barko. Sino makakagawa nun? Kung wala ka kay Kristo. Di ba? Yung iba, sa ating panahon yan, nag-break lang boyfriend sa girlfriend, papakamatay na eh. O kaya sa ating mga estudyante, bumabala yung grade, sasabihin na, I'm sorry, Dad. I can't take it anymore. I cannot take 85% anymore. At magpapakamatay. Because they don't have Christ. Si Spafford, successful lawyer siya sa Chicago. Nung mamatay ang kanyang mga anak, sabi niya, it is well with my soul. Ang naiisip niya, hindi yung kanyang mga 4 na anak, yung kanyang kaluluwa niligtas si Kristo. Sana ma-encourage sa'yo, kaya sa akin, very special yung kanta na yan sa akin. And has been singing it for the last 35 years at hindi nagbabago yung kanyang meaning at saka yung kanyang hindi naman sasabihin sentiment, kung hindi sabihin yung impact sa akin yung awit na yan. So magpapatuloy tayo ngayon, Sabi ko kanina, hindi ko tinapos yung ating pag-aaral kanina doon sa Philippians kasi plano ko ituloy sa Sunday School. Yung ating pag-aaral dito at tayo dadako ngayon sa Filipos 3:9 hanggang 11. Kasi kanina 7 to 8 ang ating pinag-aralan, ngayon 9 to 11. At sa Sunday School na to, bitin kasi kapag pinilit ko yung buong buong lesson na yan. Pag pinilit ko, hindi tayo magbe-benefit ng gusto. So I hope you understand na kung isang text lang ginamit natin for the morning at saka Sunday School. So basahin ko ulit, Verse 9, 10, 11. At ako'y matagpo sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kung hindi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Yung verse 9, it speaks of justification. Wala tayong problema doon. Na tayo ay magiging matuwid kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Magiging matuwid tayo, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kung hindi dahil sa pananampalataya kay Kristo, faith in Christ. Yun ang sa verse 9. Sa verse 10, tingnan natin. Ano ba yung pangunahing idea rito sa ating pag-aaral? Ang pangunahin ng Diyos sa ating pagdurusa ay upang akayin tayo sa isang mas malalim
at mas matalik na pagkakilala kay Jesucristo. Bakit ka dumarating sa pagsubok? Bakit ka dumarating sa mga pagsubok? Ang main idea, doon sa 10 and 11, ay para akayin tayo sa ating pagdurusa patungo sa isang mas malalim at matalik, close na kakilala kay Jesucristo. Bakit? Anong gagawin natin ngayon? So I will be asking you questions. So interactive tayo. I want you to participate. So mga kapatid, geared your minds. Ibig sabihin, yung nag-gear, di ba? Ibig sabihin, magtatrabaho. Yun ang gagawin natin ngayon. At alam ko, kapag ikaw sanay sa social media, tinatamad ka na, ayokong mag-isip. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit isang text lang napapasagot na. Di ba? Si Ate Marieta, palagi ko, taon yan bago sumagot kayo, Kuya Rudy yan. Na? Di ba? Ate Marieta, taon. Paalam muna kay tatay, paalam muna sa lolo, paalam sa buong angkan. Pag nakalusot si Kuya Rudy, saka mo lang tatanggapin. Pero sa ating panahon yan, dahil ayaw mag-isip ng tao, isang text lang. Crush mo ba ako? Emoji. Alam na yon, alam na this, no? Itong gagawin natin, so ibig sabihin, ina-expect ko kayong mag-isip. Yun ang gagawin natin, mag-iisip kayo. Mag-uusap tayo ngayon, interactive tayo. Yun ang Sunday School. Tanong, kanina may sinabi si Pastor JP, na kung nagtapos doon, magkakaroon kami ng pagtatalo tungkol sa trials. Sabi niya, para mapagaan yung trials. Ang tanong, yung bang trials ang gumaan? O yung pagtingin sa trials? Cancer is still cancer. Di ba? Utang is still utang. Unemployment is still unemployment, kahit saan mo tingnan. Pero ang tanong, paano mong tinitingnan? Kaya kung hindi ko nagsimula, kukorek ko si pastor, pagkatapos kukorek ko sa kanya, hindi gaga ng problema mo in actuality. Gumaan because of your POV. Alam POV? Point of view. Ang point of view mo, kapag bumaba yung grade mo, pag hindi ka natanggap sa trabaho, pagka nalugi yung negosyo mo, pagka nahatak yung sasakyan mo, pagka nag-away kayo mag-asawa, kapag yung anak mo ay nalihis ng landas, anong POV mo? Yun. Kaya nga huwag kayong magtaka kung bakit ayaw pumunta rito ng marami. Kasi hindi kayo yayaman. Di ba? Pagpunta ko ba dyan sa Violagio, mawawala yung sakit ko. Yung bang asawa ko, babalik sa akin. So, yun ang titingnan natin ngayon. Okay. So, dalawang paraan ng pagtingin sa pagdurusa. Paanong paraan ng sanlibutan? Yung kaisipang prosperity. Prosperity mindset na pinanggalingan ng marami, palagay ko sa inyo. Ano ang pag-iisip ng mga tao pagdating sa pagdurusa? Anong layunin? Kapag ikay pumapasok sa pagdurusa, ano ang layunin ng kaisipang prosperity? Anong layunin? Bakit gusto mo kay Kristo kung ang pag-iisip mo prosperity? Ano ang layunin mo? Para yung problema ay Para mawala. Di ba? Kaya nga sikat na prosperity gospel ngayon, pag pumasok ka sa church na to, tanggapin mo si Jesus Christ, mawawala yung problema mo. Wala kang trabaho, Jesus is the answer. Nag-break ba kayo ng boyfriend mo? Jesus is the answer. Nagugutom ka ba? Jesus is the answer. Yun ang pag-iisip ng mundo. Tapusin o mawala ang pagdurusa. Pero ang
The way of the cross, according to Philippians 3, anong ibig sabihin nun? Ano ba ang trial? Bakit dumarating ka sa trial? Bakit hindi mawala yung sakit mo? Pray ka ng pray, katulad ni Apostol Pablo. I prayed 3 times. Natanggalin ng Panginoon yung thorn in the flesh. Ano ang mindset ni Apostol Pablo na sabihin niya ito? What is the purpose of trials? Ano bang purpose ng trial? Kung biblika ang pag-uusapan. Ha? Patibayin, tama 'yon. Pero mas malalim pa doon. Lahat ng sasagutin nyo, tama. Dahil alam ko naman yung pagtuturo rito sa pulpit na to. Pero may mas mataas. Oh yes, Abraham. Baka tama yung sagot ni Abraham. Ano Abraham? Ano sagot? Wala. Anong reason? Bakit may trial kayo? Bakit may trial ka? Sanctification, tama? Pero yung sanctification, yung pagpapatibay, byproduct lang yun. Nung main goal. Para lalo lupapit kay Kristo, tama? Byproduct din yun. Pero ano yung main reason bakit ka binibigyan ng Panginoon ng trial? Kasi ang thinking natin, pagka nagkaroon akong trial, pinapagtibay ng Panginoon yung aking pananampalataya. Para lalo akong lumapit kay Kristo, which are all correct. Pero hindi yun ang main reason kung bakit binibigyan ka ng trial ng Panginoon. Bakit? Bakit? Palagay nyo. Meron, Liza? Baka may sasagot si Liza. Nagdi-discussion kayo eh. Ano? Sabi mo. To grow, tama rin. To grow. Byproduct din yun. To grow. Mga kapatid, dapat mabago ito. Para pag dumating yung trial, madi-discourage ka sa panimula, pero malalaman mo yung reason kung bakit binibigyan ng Panginoon yung trial. Kailan mabago yung mindset na yun? Hindi tayo magde-delve sa byproduct. Doon tayo sa main reason kung bakit binigay sa'yo ng Diyos yan. Bakit? Pinag-aralan natin kanina. To know Christ more. To know Christ more. Yung pang matitibay na mag-asawa rito, matitibay ba sila dahil wala silang problema? Nakakita na kayo mag-asawa na katulad ng Diskaya na kaya nagsasama dahil palaki ng palaki yung yung kanilang asset, padami ng padami. Tanggalin mo yung asset na yon. Yung matitibay na mag-asawa rito, they passed through thick and thin. At ang mas matibay na mag-asawa, yung mas marami silang pinagdaanang pinagdaanang hirap. Kapag kayo mag-asawang yon, nagsama sa hirap, magkasama sila palagi, hindi sila nag-iiwanan, what do you expect pagkatapos ng 50 years sila mag-asawa? Kahit anong ganda ng babae, hindi magiging maganda sa tingin ng asawa niya yun. Because he knows that woman more than the person na lumalapit sa kanya. Mga kapatid, ang reason kung bakit marami ang hindi nagpapatuloy sa pananampalataya, ang iniisip nila by product, binigay sa akin ng Panginoon ito para tumibay ang pananampalataya, which is true. Hindi. Yung first and last ng buhay mo sa lupa is about Christ pa rin. Knowledge of Christ. Yung pa rin yun. Relasyon mo kay Jesus. In other words, katulad ni Apostol Pablo, thick or thin, ang kanyang relationship kay Kristo ay hindi nagbabago. He spends time kapag wala siyang pagsubok, and perhaps he spends more time pag may mga pagsubok. But the logic there,
The reason there is, he spends time with Christ. Yun ang dapat nating mindset. Hindi yung kapag tayo nagkaroon ng pagsubok, nagkaroon ng sakit yung ating anak, medyo matindi, well, that's natural. Natural yun. Alam nga namang nakarate yung anak ngumingiti ka pa, tumatawa ka pa. Hindi dinideny ng Diyos yung emotion. Katulad pinag-aralan ko na sa exhortation. Patay na yung katawan ni Abraham, baog si Sarah, kita nila yon. Pero lumagpas doon yung kanilang paningin. The reason kung bakit maraming Kristiyano ang bumabagsak is because hindi tumataas. The reason kung bakit si Abraham, nung ino-offer na niya, sinabi ng Panginoon, na i-offer mo sa akin si Isaac bilang handog, susunuging handog. Alam niyo yung sinabi doon? That night, God talked to Abraham. I-offer mo sa akin si Isaac, your only son, as an offering. Ano sumunod na verse? Early morning. Madaling araw, umalis na sila. At alam nyo ilang araw sila nag-travel? 3 days. Ibig sabihin 3 days, nag-iisip siya. Paano ba ito? Pwede ba yun? Now, kung alam nyo na si Kristo during prosperity, paano pagka trial na? Paano na? Di hiwalay na kayo ng misis mo. Di ba ano sabi doon? Sabi doon sa pag-aasawa? Through, ano yan? Yung vow? Ano yung vow? Hindi lang till death do us part eh. In sickness and in health. Nabingi doon sa sickness. In health. In prosperity. Nabingi. Kaya nagawa ni Abraham yun, nagawa niya yun because nakita niya na yung katawan niya patay na, si Sarah baog pa, nagkaanak sila. Kaya ang sabi niya ngayon sa kanya, sa sarili niya, cannot God do again another miracle? Ganun yung nag-iisip ni Abraham. Sa trial, mga kapatid, kapag ka nagkaroon ka ng trial, dalawang choice mo. At naintindihan ko, kung ikay babagsak ang puso muna. Kung ikay malulungkot muna, ikay mahihina muna, that's the natural reaction because of our remaining sin. Madi-discourage ka. But on the other hand, may excitement ka dapat. Why? Kasi makikita, madi-display kung paano gagawa ang Diyos. Call to me, and I will answer you, and show you mighty things that you have not known. Jeremiah 33 verse 3. Yun ang reason. Kaya kapag kayo nakakaranas ng mabigat na trial, dapat hindi ka magtatapos sa discouragement. What's in store for the glory of God? Diba? Ano ang naka-in-store ngayon sa glory ng Diyos? Ano ang mangyayari na ikatutuwa at ikagagalak at ikaluluwalhati ng Diyos? Yun dapat. Medyo nag-stay tayo ng matagal doon, bakit nagkaganon? Bakit ganon pag-iisip mo? Bakit ganon ba dapat pag-iisip natin pagdating sa trial? Ano ang pagturing ng kaisipang prosperity kay Christ? Yung kaisipang gospel mindset, yung prosperity mindset. Anong kaisipan tungkol kay Christ? Ano ba siya? He is a means. Pamamaraan siya para mawala yung problema. Yun ang prosperity mindset.
Kaya ako pupunta sa church din, pinipreach si Christ kasi si Christ may pangako na ako ay gagaling. In other words, Christ becomes the means. Siya ang pamamaraan. Yung biblical mindset is that yung trial na yan will bring me closer to Christ. Ibig sabihin, yung trial na yan, yung means ng Panginoon. Kaya nga sabi ni James, ang sabi ni James sa James 1:2, consider it all, consider it all, so 1:2. Joy. Sipin mo, may cancer yung anak mo, may joy ka. Pero sabi ni James yun ang sabi ni James. Baliw ba si James? Sino yung James na to? Sino siya? Yung kapatid sa laman ni Jesus. And you know, si James, naligtas lang siya pagkatapos ni Kristo mag-resurrect. Pero alam nyo ba, si James, siya naging leader ng Jerusalem Church. Hindi si Pedro. Kaya dapat yung sa Rome, hindi Peter Dapat James. Siya leader ng Jerusalem Church. Kinukonsulta siya. Pero bakit sabi niya, consider it all joy? Sinasabi niya, mag-accounting ka. May pagsubok ka ngayon, magala ka. Hindi naman ibig sabihin na natutuwa ka, may cancer ang asawa ko. Hindi naman siguro ganon. In other words, sinasabi ni James, may gagawin ng Diyos. May gagawin siya. Nabibigatan ako sa nangyayari, hindi ko alam paano ko ipapakimotherapy yung anak ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, DSWD, kay congressman, kay mayor, kay governor. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero may gagawin ng Diyos. Kaya yung joy ko, hindi mawawala. At to encourage you, bakit naging leader si James sa Jerusalem? Si James ay naging leader sa Jerusalem ng mga apostol. Hindi siya apostol. Isa sa mga elder sa Jerusalem. You know why? Dahil napakakapal ng tuhod niya. Alam niyo ibig sabihin? Makapal ang tuhod ni James. Puro kalyo. Bakit kaya? Bakit kaya? Palagay niyo, bakit? Bakit kaya ganun panalangin ni James? Bakit ganun na rin pananalangin ni James? Medyo nagda-divert tayo para maging mas interesting. Bakit ganun? Bakit kaya ganun napakakapal ng tuhod ni James sa pananalangin? Bakit kaya? Gusto ko i-challenge at i-apply natin sa sarili na. Alam niyo kung bakit? Kasi for 33 and a half years, wala siyang ginawa kundi i-mock si Christ. Yung kanyang kapatid. Di ba nakalagay sa John, di ko maalam sa John, and his brothers do not believe in him. Naalala niyo yun? May ginawa siyang miracle, may mga kano siya, may mga tinuturuan siya. Hindi ko maalala kung saan yun. Ibig sabihin, for 33 and a half years, walang ginawa si John kundi i-mock yung kanyang kuya. In other words, kapatid, ginagawa mo ngayon yan if you're not serious with the Word of God. Kaya ganun siya. Naaalala niyo kung paano niya tuksoin yung kapatid niya, paano niya laitin yung kapatid niya, paano niya maliitin yung kapatid niya, maaaring binabatukan pa niya. At nakikita niya passive si Christ. For 33 and a half years. I-apply mo sa sarili mo ngayon yan. Anong meron ka that is lovable? Anong meron ka? Nakaibig-ibig sa paningin ng Diyos. Meron? Ako, nung bata ako, dahil ang pangit na itsura ko, sabagay, hanggang ngayon naman yata, no? Kwentuhan ko lang kayo. Hindi nyo alam ito kasi mga buhay nyo, mga mall. Sa Avenida,
ang uso diyan yung mga yung mga alam to nila alam ito nila Kuya Rudy. Nakakaintindi si Kuya Rudy at si Ate Marieta, mga kahenerasyon ko. Papasok ka ng nung ang tawag na Emporium. Emporium ang tawag doon. Alam niyo, hindi niyo alam 'yun Emporium ang tawag. Pag siya, papunta kaming Emporium, para ka nagpunta sa MOA. Pero ganito lang kalaki. Emporium. So sa loob ng Emporium na 'yon, may mga yung mga poste rito. Kasi hindi pa ganun katinding technology ng sa construction. Hindi katulad nito, matibay. Ay hindi, wala kasi second floor. So building yun, so may sa gitna. At yung poste na 'yon, para hindi magmukhang poste, nilagyan ng 4 na mirror. Mga malalaking mirror, ganyan. Alam niyo ba, naalala ko, hindi yung kumalimutan, dahil pangit na pangit ako sa sarili ko. Pagpasok sa Emporium yan, pagdating ko doon sa mirror, tatakbo ako. Ayoko makita sarili ko. At yan ang kinukunik ko palagi kapag tinitingnan ko, bakit ako niligtas ni Jesus? Ano ba meron ako? Ikaw kung niligtas ka ni Jesus, anong meron ka? May madadagdag ba sa Kanya? Wala. Ang sabi sa Isaiah 40, lahat ng mga bansa sa mundong ito, sa daigdig dito, are just a drop in a bucket. Yung US na yan na ating tinitingala, less than drop in a bucket sa harapan ng Diyos yan. At kapag nilagay mo sa weighing scale, lahat ng mga bansa, kasimbigat siya ng dust. Ano ba dust? Anong dust? Alikabok. Yung alam niyo sa mga drugs, dahil hindi po pwede ilagay timbang sa hindi pwede timbang doon sa ordinaryo. Yung national, alam niyo national na brand na lalagyan ng kailangan yun electronic. Para kahit ganun kakaunti, may malalagyan na figure, 0.01, 0.02, 0.00, ganon. Yung speck of dust, kahit ano lagay mo doon, maski doon sa electronic scale, weighing scale, 0 pa rin. Yun ang bansa, yun ang mundo sa harapan ng Diyos. Nothing. Kung nothing, ano pa ako? Diba? Naisip mo ba yun? Ano ka pa? Bilib na bilib ka sa sarili mo, gwapong-gwapo ka. Gandang-ganda ka, dahil niligawan ka. Nawala na naman ako. Naglilumilipad. So in other words, mga kapatid, yung pagturing natin kay Kristo sa trial, pinagpapasalamat mo yan because you will know Christ more. Yun ang reason. Kasi siya yung treasure mo Di ba? Siya ang treasure mo at mas makikilala mo siya pagka nagagamit mo yung isang treasure mo. Mas nakikilatis mo siya. At para kay Jesus, mas makikilatis natin siya through trials. Kaya yun siguro ang reason ni James, kung bakit sinabi niya, consider it all joy. When you encounter not one, not two, but diverse. Ibig sabihin, iba't ibang uri ng pagsubok. Okay, let us carry on. So, ano ngayon ang pagturing? Ano ngayon ang pananaw pagdating sa pagdurusa ng mga gasp ng prosperity mindset? Ang pagdurusa, paghihirap, alam nyo kano yun? Isang hadlang. At ang sinasabi, kapag ikaw maraming trials, ikaw maraming sakit, ang iyong pananampalataya ay mahina. Di ba? Mahina siguro pananampalataya. Kaya hindi ka gumagaling, mahina pananampalataya mo. Pero para kay Apostol Pablo, ang pagturing sa pagdurusa, isang pagkakataon para sa pagiging malapit sa Diyos. So, yung prosperity mindset, ang tanong niya ganito,
paano ako makakatakas dito? Yun ang mindset niya. Paano ako makakatakas sa problema? Yung biblical mindset, ang tanong niya sa sarili niya, through trials, sa trials, Panginoon, paano kita makikilala sa gitna nito? Yun ang kanyang pag-iisip. So, sana naintindihan natin yun, no? So, pangalawa, paano makikilala si Kristo sa pagdurusa? The practical way para mas makilala natin si Kristo sa pagdurusa. Una-una, let us acknowledge that trials and challenges are difficult. Hindi natin tinatanggal yun. Hindi natin tinatanggal yun. Mahirap. Nasubukan niyo ikaw na asawang lalaki, 5 buwan ka walang trabaho. Meron kang anak, meron kang asawa, tapos wala kang trabaho. Paano ba? Sa isang lalaki, alam niyo, parang tinanggalan na kami ng pagkalalaki nun. Tapos makita mo asawa mo, nag-iisip siya, paano lulutuin ko ngayon? Di ba? So, paano ngayon yung practical? Paano mangyayari ito? Katulad sinabi ko kanina, yung pagbabago ng pananaw sa pagsubok. Magkaroon tayo ng different perspective pagdating sa trial. O tanong ko kayo, ano ang mas masakit? Anong mas masakit? Yung ano kayong cancer ang common ngayon? Colon cancer ng unbeliever o colon cancer ng isang believer? Alin mas masakit? Objectively, alin mas masakit? Yung colon cancer ng unbeliever o colon cancer ng believer? No? Ano na? Ano na? Ano? Sino? Sino masagot? Sino masagot? Pareho lang. Pareho lang. Yung nakakalbong babae dahil sa breast cancer at yung nakakalbong babae na breast cancer dahil sa kahit mananampalataya siya, pareho lang yung pain. Walang pinag-iba. Pero dahil yung mindset mo hindi doon sa pain, kung hindi, nasaan si Christ sa pain? Yung sinasabi kanina ni Pastor JP, sa pananaw. Kaya pag ikaw lalaki na walang ka ng trabaho, hanapin mo, Lord, where are you there? Hindi magtatampo ka na. Ilalayo ka na sa church kasi dahil sa church ako nawala ng trabaho dahil kay Kristo. Hindi ganun. Nagkakasakit ako palagi. Talaga bang mahal ako ni Kristo? Ang tanong kapatid, nasaan si Christ doon? Mamay kay Kuya Rudy, paborito ko si Kuya Rudy. Yung kanyang karinderya, mapunta sa mas malayo, mas kaunti yung bibili, mas liliit yung kita. Ang tanong doon, paano kayo mapapalago ito? Those are legitimate questions. Pero ang tanong, where is Christ there? Nasaan si Kristo doon? God permits what He hates to accomplish what He loves. Yun ang sabi ni Johnny Erickson Tada. Yung paraplegic. Yung hanggang dito lang nag-aalo sa kanya, tsaka konting kamay. Ganyan na yung kamay niya. Johnny Erickson Tada. And has been for 5 decades. Nandun sa wheelchair, ganun. Pero sabi niya, God permits what He hates to accomplish what He loves. So, kung anong ayaw mo, lalong iaalaw ng Diyos yun. Kaya learn to love what you hate. Kung yung asawa mo yung hate mo, learn to love Him. Pastor, yung trial ko, yung misis ko, paano ba yan? Love Him, love her. Diba? Ibigin mo siya.
at ma-accomplish yung purpose ng Diyos sa buhay mo. So, anong ibig sabihin nito? Ano yung mga spiritual disciplines na dapat nating gawin in the darkness of our days? Ang una doon, of course, prayer. Pero kapatid, paano ka mananalangin sa Diyos kung hindi ka sanay? Sanay ka 5 minutes. And minsan, mga kapatid, ibibigay ng Panginoon yung trial na mabigat sa iyo para tumagal na 1 oras ang panalangin mo. At wala ka ilalapit sa Panginoon. Pagalingin mo. Ask, seek, knock. Yan ang gagawin mo. Ngayon, hindi ko sinasabi mag-pray ka ng one hour para hindi dumating yung trial. Hindi ko sinasabi yon. Mag-pray ka, pag-aralan mo na mag-pray na 1 oras, o 1 oras kalahati, 30 minutes, mahaba-haba, para hindi sana dumating. Hindi. Kaya ka nagpe-pray for that long, para pag dumating yung trial, prepared ka. Kasi mangyayari yun. Mangyayari yun. Eh kapag 5 minutes ka lang, 10 minutes ka lang, pag dumating yung trial na yun, takbo ka kagad. Hindi ako mahal ng Diyos. So, ano yung spiritual discipline? Unang-una, prayer. May sasabi mo sa akin, Pastor, busy ako. Tanong ko sa iyo, lahat ba ng ginagawa mo kailangan? Kailangan mo bawat buwan meron kang bagong sapatos? O kailangan ba bawat linggo, dapat yung sasakyan mo laging nakahilamos? Marami tayong ginagawa, hindi natin kailangan. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, everything to me is, anong tawag doon? Ang word ginamit, legitimate o pwede. Pero hindi ako magpapaalipin doon. Anong una nyo dapat tanggalin? Para magkaroon kayo mas maraming time. Oh, sagot ka agad si Julie. Cellphone. Kung kailangan nyo purahin yung social media, purahin nyo. Ano ba nakukuha nyo dyan? Lalo ka lamang gagalaitin dahil malalam, si Julius Babaw, si Karina Sanchez, in-interview mga Diskaya. Kailan ba nagbago buhay mo? Nung mapunta sa DPWH. Lalo ka nagagalit. Kung nagpapakahirap ka, overtime ka ng overtime, yung pa rin bahay mo, tanggalin mo. Spend more time with God. Ito sabihin ko sa inyo. 1 month, bigyan nyo ng 1 month. Bigyan nyo ang sarili ang Panginoon na mas maraming oras. I challenge you. Kung hindi mapuno ang church, at kung hindi kayo lumago, at hindi kayo lumalim, kung hindi nyo maunahan, hindi not because gusto namin unahan yung ibang churches na mababaw, hindi yun not necessary there. Hindi para doon, pero yun ang mangyayari, yun ang byproduct Magiging mas matibay. Hindi na kayo magdadalawang isip na may bahana isang hanggang binti. Atin ba ako sa church? Hindi na kayo magtidis, hindi kayo mag-i-strike. Ipakita mo ang kalooban mo! Diba? Hindi na kayo magtatanong. At kung gano'n mangyayari, okay lang ba lagi malate sa church? Okay lang ba lagi? Palagay ko, pagka 1 month yung ginagawa yun, nag-uunahan kayo. Baka alas 5 nandito na. Alas 5 nandito na. Sobrang excited. Naranasan niyo ba yun? Yung pagkatapos ng Sunday worship niyo, lahat ng fellowship na puno kayo sa word, kinabukasan, inihila niyo yung araw para bumalik sa uli sa Sunday. Naranasan niyo ba yun? Pag hindi mo naranasan, may problema ka. You know why? Kasi you will spend eternity. Kung Kristiyano kayo, you will spend eternity. Sa harapan ng Diyos, kung gusto mo lang,
Huwag mong pabilisin, marami pa akong gagawin. Wag naman, hindi ka handa sa eternity. Hindi ba? Logical. Kung excited ka sa Lunes pa lang, excited ka na Sunday, prepared ka for eternity. Pero pagka hindi ka prepared, gusto mo, wag muna. Wag muna. Ay, Sabado na pala. Magtanong ka sa sarili mo. Magtanong ka. Mananampalataya ba ako o convenience lang hinahanap ko? Ba't ba tayo napalayo? Pero at least nakita nyo, di ba? Nakita nyo. Prayer. And then the Word of God. Prayer and the Word of God. Yun ang palagi nating, we must spend time in prayer and the Word of God. Everything else will become a byproduct. Yung ating evangelism, byproduct yan. Yung ating fellowship with one another, byproduct yan. Yung nakakangiti ka kahit na malalim ang problema mo, mabigat yung problema mo, byproduct yan because you spent time with Jesus Christ. Kaya ang point ko na mga kapatid dito is, kung dumating tayo sa trial, sana iba na yung perspective natin. Huwag natin isipin na makapag-worship ako sa Panginoon pagka na-promote na ako. Maraming na-promote umalis sa church. Sa church namin, nung makapagtapos sa pag-aaral, nakapagtapos ng pag-aaral, naging board passer, nawala. Kasi hindi na kayang tiisin yung mga truth na pinapahayag. Kaya huwag natin isipin na much better ang situation ko, saka ako saka ako magiging tapat sa Panginoon. Hindi. Pwede isa pa. Baka may tanong kayo. Ano nga pala ito Sunday School? Baka may tanong kayo. May tanong? O may gusto idagdag, Pastor? May dadagdag? So mga kapatid, kung sakali naintindihan natin to, sabi ni Pastor ay ang brain is the gate to the soul. Tama? Di ba? Ano yung window to the soul? The eyes. So ang tanong mga kapatid, where do you spend your eyes? Mga lalaki dyan, saan natin i-spend yung mga mata natin? Saan? Mahirap yung nagpe-preach. O sa Marcos, nagpe-preach. May biglang dumaang maganda. Mahirap yata yun. No? Okay, sasabi si RJ, sana hindi ako nag-preach. Para masilayan ko yung maganda. Where do you spend your eyes? Mga babae, where do you spend your eyes? Mga babae, saan yun i-spend yung eyes nyo? Tanong sa atin yun. Alam nyo ba na kaya nahulog si Eva is because of the eyes? Nawala yung kanyang mind sa eternity, na focus sa temporary. Doon sa apple. Apple ba? Hindi. Hindi pala apple. That fruit of the knowledge of good and evil. Kaya mga kapatid na babae rito, where do you spend your eyes? Tanong ko sa inyo. Sa lipstick? Sa pinakamagandang damit? Mamahaling damit? Sa magandang bahay? Sa kotseng komportable? So yun ang ating mga... So ay maserihon. Heri on. Nas 12 na. Okay. Ano ngayon yung maluwalhating gantimpala na ating makakamit? Ano ngayon yung prize na makukuha? Hindi pala po pwede makukuha natin kapag ganun yung ating pananaw. Ano yung prize? Well, definitely hindi house and lot. Definitely hindi ka mapopromote
maaaring maging byproduct yun. Definitely, hindi yayaman ka sa mundong ito. Una, mas malalim na karanasang pagkakilala kay Kristo. Christ is an eternal person. Siya isang persona na eternal. Ang thinking natin pagka-eternal, mahaba lang yung buhay. Hindi, pag sinabing eternal, complex. Pagka diniscover mo siya sa bagay na ito, ang laki pa pala na i-discover mo. Parang si Kuya Rudy, nung bagong kasal sila ni Ate Marieta, paano ba magluto ito? Alat? O kaya, ganito pala sa bahay ito. Dinidiscover mo. Dinidiscover mo siya. Diba? Sabi ni Kuya Rudy, 99.5% siya nakilala si Kasi ayaw yung sabing 75. Mag-aaway sila pagdating sa Mga kapatid, I tell you, spend many hours praying to Christ, having relationship with Him in this world. Makikilala mo siya 0.0000001%. And you have eternity to spend with Christ. At mamamangha ka sa Kanya. Sabi mo, napakaganda pala ni Kristo. Bakit ko pinagtiyagaan yung taong yun? Nakakala ko nasa Kanya na lahat. Pero binigay sa akin pain and heartache. Bakit ko na-spend ng oras ko sa pagtatrabaho ng maraming trabaho just to have this and that? Ito pala si Christ. Kaya si Apostol Pablo, kung gusto niyo malaman yung katalog ng kanyang mga naging dinaanan niya, 5 beses kayong hagupitin. 39 times. Nasubukan niyo na ba yan? Hagupitin kayo. Hindi lang hagup na pamalo Talagang latigo. 39 times every time. So ilan yon? Times 5. 40 times 5. 800. Di ba? O minus 5. 795. 795 kang lalatiguhin. Ano sasabihin mo? Tama na, ayoko na maging Kristiyano. Hindi lang 3 beses siyang na-shipwreck. Nung sinasabi niya yung Philippians, nakakulong siya. Pero para kay Apostol Pablo, that place was paradise. Bakit? Bakit naging place para kay Kristo yung prison na yon? Doon, yung prison na yon, hindi naman to isang prison, hindi to sa dahig. Na nakakulong ka, punta ka doon, magbabasa ka, tapos may ano ba ang menu? Ganun yung kay sa nangyayari ngayon doon Ano ba ang menu? Air condition. Hindi yun. Si Apostol Pablo, nandun siya sa isang damp na lugar, may nakatali sa kanya isang sundalo, every 6 hours, palit-palit yun. Tapos yung sundalo, nagtataka ba, tumatawa ito? Baliw ba ito? Tawa siya ng tawa. Why? Because that prison has become paradise because of Christ. Nakikipag-communicate si Kristo, si Apostle po sa mystical world. At yung mystical world din, reality sa kanya yun. Mas reality yung kaysa ngayon. Everything in this world, alam niyo ba, everything in this world, itong katawang ito, itong building na ito, yung sasakyan ninyo, they are all illusion. Illusion yan. Ibig sabihin yung bahay na pinagawa ko maganda, illusion. Illusion yan, bakit? Decay, destruction. Yung katawan mo, yung kagandahan mo na hinabol ni Kuya Rudy noon. At yung kagapuhan mo na hinabol ni Ate Marieta noon. Nananatili ba? Sabi nga nung anak sa akin, nung anak ko, niyakap ako nung anak ko, yung bunso, 8 years old, niyakap ako. Sabi niya, Tatay, gwapo ka pala noon.
Gusto ko sabihin, ibig sabihin, hindi na ngayon. But that's the reality. Tinignan ko nga, ay oo nga. Sabi, wapo ka pala nun, Tad, kasi nakita niya, first time na nakita yung namin, yung wedding, wedding album. Ang ganda pala ni nanay noon. Illusion yun eh. Kaya kahit anong gawin mong pagpapaganda, i-pull back mo yung yung time mo, aabot ka pa rin sa kamatayan. Everything here is an illusion. The objective truth and the solid truth is that Christ is everything. At mapapasaya ka ni Kristo beyond your imagination. Okay. So, mas malalim na karanasan pagkakilala kay Kristo. Pangalawa, mas dakilang karanasan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ano ibig sabihin nun? Dakilang karanasan, great experience. You pray, di ba? You pray. Pinag-pray niyo di ba? Si Lyle. For 2 weeks, nagkakaproblema, hindi gumagaling. Kaya nandito na si Lyle. Mas dakilang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. In other words, mga kapatid, kung tunay kang Kristiyano, ang bumuhay sa iyo, ang naging reason kung bakit ka na-convert is the same resurrection power na bumuhay kay Kristo after 3 days. Kaya hindi maaaring sabihin sa akin, mahirap ako magbago mahirapan ako magbago sa buhay ko. Tsaka kaya pag may trials, talagang, sorry, hindi ko talaga kaya yan eh. Hindi resurrection power yan. Sariling lakas yan. Eh tayo mga kapatid, lahat tayo, hindi nilagyan ng Panginoon na, sa'yo, Arte, konti lang muna ha. Alcon, medyo dadamihan ko sa'yo. It's the same spirit. The same life-giving spirit. Kaya kaya natin na magpuri sa Panginoon kahit na napakalalim ng trial natin. Okay, pangatlo, mas matibay at tiyak na pag-asa para sa walang hanggan. We have that sure hope for the future. Okay. Pero magtatapos na tayo. Meron bang tanong? Meron bang gustong talagang gusto niyo na kumain? Sabihin niyo lang. May tanong? May gustong pagliliwanag? Meron ba? Wala. So, ang maganda sa Christian life is, yung buhay natin hindi lang dito. Meron tayong sure hope, and that is by faith. Ngayon, kung hindi ka pa mananampalataya, hindi mo maintindihan yan kasi nakahawa ka lang sa present. Naalala niyo ba siya? Naalala niyo si Hannah? Si Hannah, di ba? Yung asawa ni Elkanah. Dalawa silang asawa ni Elkanah, si Hannah at si Peninnah. Si Hannah walang asawa, si Hannah walang anak. Si Peninnah meron na siyang mga anak. At laging pinoprovoke ni Peninnah si Hannah. Kaya iyak ng iyak si Hannah. Minsan sa bigat ng kanyang kalooban, kasi sa panahon nila, ang hindi pagkakaroon ng pagkawalang anak, parang curse. Mabigat na mabigat yung puso ni Hannah. Pumunta siya sa hindi templo sa tent, tabernacle, doon sa women's quarter. And then, anong ginagawa niya? Nanalangin siya. Pero, nakita ni Eli? Kung kanyang, sabi ni Eli, itigil mo na yung kaiinom. Di ba? Tigil mo na yung kaiinom. Kasi nung panahon niya, maraming lasengga na mga babae. Ang sabi ni Hannah, My Lord, I am not drunk, kundi mabigat yung aking damdamin. Anong sabi ng Panginoon? Sabi ni Eli, go in peace. And may the favor of the Lord be with you. Anong ginawa ni Hannah? Tumayo siya, umuwi, and she ate. Ano ibig sabihin? Dahil nabuntis na siya? Di pa siya buntis noon. Nanampalataya siya.
That's faith. Pero kung ikaw nakakapit lang sa mundong ito, nakakapit ka sa promotion mo, nakakapit ka sa asawa mo, nakakapit ka sa karelasyon mo, nakakapit ka sa kung ano sa mundong ito, wala kay Kristo, hindi mo makikita yon. Hindi mo makikita yon. Ang tunay na pananampalataya nakakapit sa hope. At yung hope natin hindi tayo i-disappoint. Kasi hindi ito loto. Na baka manalo, pero malamang hindi. Sigurado yung sure hope sa future. At yung may mga pananampalataya lang na binitawan ng mundong ito, ang makakahawak ng mahigpit sa sure hope na yun. O mga kapatid, anong kailangan natin bitawan yan? Para matibay ang ating paghawak sa future hope. Yun ang tanong sa atin. Okay, so, baka di na kayo kumain. At sabihan siya, bawas-bawasan na rin pagpunta rito. At magugutom tayo. May tanong ba? May nais kayong itanong, idagdag, encouragement, o isabihin Pastor, ano ba, ito yung aking karanasan. Baka may ganun kayo, sasabihin. Hindi tayo testimony time, ha? Ano yan? Ano yan? Kuya Rudy? Wala. So, walang tanong. Okay, sige, manalangin tayo at magpasalamat tayo sa Panginoon sa araw na ito for the day that He has made. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Pagyamanin mo lahat ng aming natutunan. Only you can do that through the help and the enlightenment of the Holy Spirit. Kaya nakikiusap po kami, O Holy Spirit, come upon us. Empower our minds na mapayaman pa namin ang aming mga natutunan. Naniniwala kami na ang karunungang makalangit ay hindi monopoly ng iilang tao lamang. Nasa amin the same Spirit that will enlighten me at i-energize kami, i-strengthen kami, encourage kami. Kaya panalangin po namin, loobin mo na aming mga pinag-aralan ngayon ay magagamit namin immediately as we go back to the world to do our duties, responsibilities. Maluwalhati ka sa mga sandaling ito, sa ngalan ni Jesus. Amen.